Maayong uto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupunan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlaw igpapahulay petsa 7 sa bulan sa Disyembre, tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaw dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagila siyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalaw sa paglaom, Southeastern Philippine Union Mission Headquarters, magatukuro na. Let's Pray Pilipinas, nagsaulog sa usa ka dekada sa pagtuo, pag-ampo o pagserbisyo. Jail Ministry sa Sulad, Sulu Cluster, nagdalaw kahayag sa 350 ka mga binilanggo sa Hulusulu. Kiniuban pa ang mga balita atong atangan din ilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga magapahimaya sa Dios, usa ka dugay nang gipaabot nga handom. Nahitabo na. Mga pangulo sa Iglesia Adventista nagtapok sa Purok 3, Tacuman, Tugbok District, Davao City. Alang sa usa ka pinasahing groundbreaking ceremony sa Southeastern Philippine Union Mission or SIPOM headquarters. Mao kini ang mahimong administrative hub alang sa 5 ka mission field, 2 ka institusyon ug mas lapad nga Adventist community sa Southeastern Philippine region. Si kapaglaom Giselle Angkon Cordova magasaysay sa detalye. Ania kita karon dinhi sa Tacunan Road, Davao City, diin nagkatapok ang mga pangulo sa simbahan alang sa groundbreaking ceremony sa Southeastern Philippine Union Mission Headquarters. Usa ka mahinungdanon nga lakang nga nagapakita sa paglambo ug malungtaron nga pagtuo sa simbahan. Sukad sa pagka-organisar niini ang Southeastern Philippine Union Mission at temporaryo nga nag-operate sa 3rd floor sa Adventist Hospital Davao. Busa dako na lamang ang kalipay ug pagpasalamat sa mga pangulo niini sa katumanan sa ilang handom nga makatukod sa ilang headquarters building. Ang maong yuta usa ka plantasyon sa mangga kaniadto nga gipanag-iyahan ni Mr. Romer Narvaez, usa ka miyembro sa Riverdale SDA Church. I'm so happy to be a part of this big family of the Seventh-day Adventist family, and it's my honor and privilege to be a part, and it inspires me and strengthen my faith in God who give us all the goodness that this thing will happen. And with that, it's really a privilege because meeting spiritual people is very important as we grow in our faith in Christ. Atol sa groundbreaking ceremony, presente usab ang mga pangulo sa mga regional headquarters palibot sa maong teritoryo ug pipila ka mga pangulo gikan sa Southern Asia Pacific region. So, I would like to congratulate the entirety of the church organization of Southeastern Philippine Union Mission for having reached this milestone of having the groundbreaking ceremony. Abi din yung mga kaisunan, mga hikala, kini siyang breakthrough, no? Kini siyang event. Dako kini siya og positive nga mahatag nga kadasig ato sa itong mga kaisunan. Because when we first operated here in the SEPOM territory, we barely started with nothing. But we will continue to pray for the resources. Naingon man ang Espiritu sa tagna nga when the mission runs, money follows. So nilita magproblema, ato lang nang ipaubaya sa Panginoon kung saon na niya para sa atua. It is seemingly impossible, but we rely on the promise of the Lord that with God nothing is impossible. Mitambong usab ang barangay kagawad sa Tacunan nga si Honorable Jolina Galupo.
ug mihatag sa iyang mubo nga mensahe. Mipadayag usab sa iyang pagdayeg sa pagtubo sa Southeastern Philippine Union Mission ug nagpaambit og usa ka pinasahi nga pag-ampo alang sa bagong headquarters si Southern Asia Pacific Division Treasurer Pastor Jacinth Adap atol sa iyang mensahe sa maong programa. Sa ulahing bahin, mihatag sa iyang pahinumdom si Southeastern Philippine Union Mission Executive Secretary Pastor Edwin Magdadaro gikan sa Salmo 127:1 nga nag-ingon gawas kun ang Ginoo mao'y magtukod sa balay kawang labang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mao'y magbantay sa syudad kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Ang bagong building nga igatukod dinhi usa lamang ka pagpamatuod sa pagtuo ug kalig-on sa simbahan ug kini dili lamang usa ka istruktura kundi usa ka luna diin magahatag og kinabuhi ug paglaom sa matag usa. Gikan dinhi sa Tacunan Road, Davao City, Giselle Gay Cordova, Mispa Live News and Commentary. Usa gayud kini ka mahinungdanon nga lakang alang sa paglambo, pagtubo ug malungtaron nga pagtuo sa atong iglesia. Daang salamat kapag laom, Giselle. Anita sa General Santos City, Let's Pray Pilipinas nagsaulog sa usa ka dekada nga pagtuo, pag-ampo ug pagserbisyo. Atong saksihan ang makapadasig nga mga kalihukan kabahin niini. Ani ang report. Gisaulog ang ikanapulo ka tuig nga anibersaryo sa usa ka programa sa Hope Channel nga Let's Pray Pilipinas. Kini gitambungan sa 7 ka mga lahi-lahi nga mga istasyon sa programa sa tibuok Pilipinas. Uban niini nga selebrasyon, gipahigayon usab ang usa ka medical mission diin naghatag kita og nagkalain-laing serbisyo medikal, apil usab legal og spiritual counseling. Ang mga kaigsuunan nga mitambong sa maong medical mission, sila usab ang atong mga seminaryan nga nagatambong sa gipahigayon nga krusada sa 3 ka lahi-lahi nga lugar dinhi sa General Santos. Diin pipilakan nila ang midawat sa Santos nga bautismo. Espiritu Santo. Amen. Malipayon kayo ta kay actually nahitabo gyud nga ana-ana diari ang nagkalain-lain nga team sa Let's Pray Pilipinas 7 and nakumpleto gyud no ato ang matag adlaw and finally naadi strengthen ang bond nga na ilahan lang nimo or nagwork lang mo virtually for the past 12 months. So nindot no ang ato ang administration diari sa Southern Mindanao Mission sa full support nga ilang gihatag sa team. Naagid sila kanunay gaalirong kung unsa pay mga kinahanglanon. Dagan kayong salamat no Pastor Romano, Pastor Mamak sa ato executive secretary, sa atong treasurer ug usab no sa ato ang mga union nga nagpalibot niani sa tibuok Pilipinas and sa Hope Channel Philippines to sab anaapod sila nga gaamuma sa matag structure ni ani nga mga station nga magtubo pud diha dili lang sa Let's Pray Pilipinas kay kung atong makita no sa other stations susab mo po ni sila ang mga major nga worker nato. So praise God nga kini maghatag og kalambuan, maka-enrich and of course maka-reach pod sa ato ang community karon sa ato ang medical mission. And we pray tabangan ni nato mga kapaglaom nga magmabungahon pa ni for the coming years and hopefully ma-unveil og unsa pay miracle sa Ginoo. Dako kayo ang tabang ay gihatag nila sa amoa and also sa mga people out of is dako na impact pud ang mahatag nila is para ma-help pud sila sa ilang sakit ug ma-bless and more opportunity nga ihatag pa sa Ginoo sa inyo is maka-program pa mo nga bisan nga asa nga places. Ato lang po. Una-una magpasalamat ko sa Ginoo karong kaudtuhon nga daghan pud salamat nga itabang pud sa mua nga una-una nagpa-check up ko sa akong mata, gitagaan ko katong murag eyeglass nga para sa akong mata. Pag huma, nag-check up ko dito, gitagaan ko mga vitamin, nagpahiling ko dito nga para sa among pamilya o sa akong mga problema sa akong mga lawas. Daghan po salamat sa Ginoo nga unta nga kaning akong mga balituon sa akong lawas, maayo gyud ko nga karong adlaw. Lord, salamat.
It's definitely one of the most rewarding part of medicine, Jud, ang makahatag tag mga free services sa atong mga brethren. Kay one of the luoy nga nga huna-hunaon nimo kay ato ang mga brethren ug kanang mga people good, especially mga Filipinos, is very averse Jud anang magpa-check up primarily because mahadlok sa gasto. So kung nagahimo tag mga ing-ani nga mga free medical missions, free nga mga outreach nato kay daghag nagaadto na may mga patients nga ilang mga problema kay mga years na nila nga ginaproblema karon ra nila nakapangutana og doktor. So kaning mga ing-anit nato nga type nga mga outreach kay dako kay siya impact sa atong mga community, although bahala ginagmay lang na times nga daghan, pero at least bisag isa or duha ka tawo nga makahatag ta og serbisyong medical, it's so rewarding jud siya for me. It makes all the effort sa ato ang pagtrabaho sa mga ing-ani nga butang kay it makes it all worth it, Jud. Kini nga kalihukan usa ka buhi nga pagpakita sa gugma ug pag-alagad sa Ginoo. Usa ka panaw nga atong gisaulog uban sa Let's Pray Pilipinas. Padayon kita sa pag-ainampuay, pagserbisyo ug pagpakaylap sa paglaom alang sa tanan. Gikan dinhi sa General Santos City, kini inyong higala sa balita, Carlene Pelesco, alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa pagdanag, Let's Pray Pilipinas team. Kini lamang nagpaila nga adunay gahom ug giyas sa balang espiritu ang atong mga programa nga susama niini. Daghang salamat sa mao nga report. Mga higala, adunay mga lugar nga gikahadlukan sa sulod sa nasod. Diin kini na ila nga adunay mga engkwentro nga gikahitabo tali sa tropa sa gobyerno ug mga rebelde. Ug diin usab na ila nga adunay mga limitasyon ang pagsulod niini. Apan dili kini makapalong sa kadasig sa atong mga igsoon sa Zamboanga Peninsula Mission. Ilabi na ang atong mga Sulaj missionaries. Di nagbugna og talagsaong jail ministry nga mikabat sa 350 ka mga binilanggo ang napanalanginan. Si Kapaglaom Leslie Joy Estrella magapahat sa tibuok nga detalye. Aniya kita karon dinhi sa Hulo-Sulo diin mainitong gipasiugdahan ang unang jail ministry sa Sulu-Sulads Cluster. 350 ka mga piniriso ang nahimong benepisyaryo sa hygiene kit sa gipasigdahan nga jail ministry sa Sulad-Sulu Cluster volunteers. Kini nga kalihukan naglangkob sa tumong sa mga volunteers nga dili lang ang mga katawhan sa gawas ang maserbisyuan kundi ila usab nga ginahandom nga makabisita usab sa mga kaigsuonang Muslim nga naa sa bilangguan or PDL kung persons deprived of liberty. Magatag ta sila og mga mensahe na makapadasig pa sa ilaha, taliwala sa ilahang mga nagian or sa ilang sitwasyon karon. Mag-offer ta sa ilaha og mga kanta na tausog version na para ma-relate gid nila kung unsa ang mensahe sa mga alawiton. Mga sabon, shampoo, toothpaste, apil na usab candy ug pater or kun pastil ang gihatag sulod sa Sulu Provincial Jail ug Hulo Detention Center. Muhammad Reza J. Tangkaan ang jail administrator nagpasalamat og dako sa inisyatibong gihimo sa Sulad-Sulu Cluster nga gipangluhan ni Sulad-Sulu Cluster Supervisor John Ray Duarte. Pinaagi nini nga ministry mapabati nato sa ilaha nga sila di ay wala pa nakabsi sa paglaom bisan na sila sulod sa prisuhan. Sa gamay nga among nahatag lipay kay atong mga brothers and sisters nga mga Muslim atong mga inmates didto kay
siguro na bati nila nga dili sila left behind, napay mga tao nga nag-care po dahil sa ilaha. So kani nga program amo jud gi-prepare, giplanuhan, giampuan og praise God kaayo nga nahimo jud ni siya nga program kani nga jail ministry. Tungod sa kamingaw sa dugay ng mga panahon nga wala sila mabisitae, ang uban nga mga inmates pagkakita sa mga gagmay nga mga bata nahimong emosyonal ug nakikistorya kanila bisan sa jutay lang nga mga panahon. Way kinutubang pagpasalamat ang ilang ginasulti ug pahiyom nga di kabayran og salapi. Ang kinasingkasing nga pagpahat ngadto sa uban maong usa ka pamaagi nga atong mapakita ang gugma sa atong Dios nung Amahan. Leslie Joy Estrella alang sa Mizpa Live News and Commentary. Ang Dios magapanalangin sa mga kamot nga madasigon sa pagduso sa buhat sa kaluwasan diya sa hulusulu. To God be all the glory. Og mga igsoon, ani usab ang talagsong programa diin ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines nakadawat og mga kopya sa makapadasig nga librong The Great Controversy nga giapod-apod sa atong mga igsoon sa Bulwa Seventh-day Adventist Church. Kini nga inisyatiba nagpasiugda sa kabililhon sa pagpalambo sa espirituhanon nga pagtuo og kalig-on sa mga tigpanalipod sa atong nasod. Atong tanawon kining makahuluganon nga kalihukan sa Hope Impact, kauban si Kapaglaom Idan Fuentes. Ang Bulwa Seventh-day Adventist Church nagpahigayon sa Hope Impact kini maong pagpanghatag sa mga libro The Great Controversy dinhi sulod sa Camp Evangelista. Sa kalibutan nga puno sa mga hagit, ang mensahe sa paglaom nagasidlak nga hayag. Pinaagi sa global initiative nga Hope Impact, ang mga kaigsuonan sa Bulwa Seventh-day Adventist Church mipakigbahin niini nga paglaom ngadto sa men in uniform didto sa Camp Evangelista. Uban sa mapinanggaon nga mga kasing-kasing, ilang giapod-apod ang The Great Controversy, usa ka libro nga nagahatag inspirasyon pinaagi sa mensahe niini sa pagtuo ug paglahutay. Ang mga sundalo midawat sa maong gasa uban sa pagpasalamat, nakakaplag o walay paglubad nga kamatuoran ug mas lawom nga pagsabot sa panag-away tali sa maayog daotan. Kini nga buhat sa kaluoy nagapakita sa gahom sa pagpahat sa pagtuo nga nagapahinumdom kanatong ang kahayag sa ebanghelyo nagasidlak nga mas hayag matag usa ka libro. The Great Controversy, usa ka siwilanon sa paglaom para sa tanan, magiusa kita ug maghimo og kausaban. Adako kay mi pagpasalamat sa tanan nga mga member nga naghatag gyud sila og gamay nga oras para sa atong mga kasundaluhan para matagaan og maayong giya o matudluan sa mga maayong buhat ug mahisubay sa dalan sa katarong o nga puno sa grasya uban sa panalangin sa Ginoo nga makahatag og dakong seguridad sa under sa 4th Infantry Diamond Division nga area of responsibility. Kung ipasalamatan ang mga membro sa Iglesia sa Bulwa nga nagkayusa kami sa pagduyog niining mao nga buluhaton og naglaom kami nga pinaagi niining maong mga pinatik makahimo kita sa pagmensahe, makaabli kita sa ilang mga kasing-kasing gunahuna ug modala kanila ngadto kang Jesus Christ. Alang ni sa ilang mabasa, ilang magamit usab para doon na sila mahibaw-an kung unsa ang kahimtang sa atong kalibutan karon ug unsa ang umalabot dili lamang niining kalibutan kundi dili kanang umalabot nga atong gipangandoy nga di nang Ginoo mobalik na. Busa sa ngalan sa Seventh-day Adventist Church labi na gyud sa Bulwa, kami mapasalamaton nga gitagaag higayon nga kami makadistribute nining maong libro dinhi sa inyong dapit. Mark 15:16 nag-ingon, "Go to the world and share the gospel to all creation." Mga higala, dili nato kalimtan ang pagpanghatag sa mga tratado sa ato mga kahigalaan bisan asa man sila. Kini si Edan Fuentes para sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Idan sa mao nga report. Anhita mga igsoon sa Southeastern Caraga Mission or SCM. Sa patin-ay prosperidad, Agusan del Sur, mga negosyante ug mga profesional gikan sa 42 ka mga distrito nagtigom alang sa usa ka Adventist Layman Services and Industries kon ASI Convention. Aniya ang report. Ang Adventist Layman Services and Industries kon ASI sa Southeastern Caraga Mission nag-organisar og usa ka mission-wide convention nga may temang Engage, Involve for Jesus' Mission in this End Time.
Kini nahitabo ni atong Oktubre 26 ning tuig 2024 sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ASI nga orihinal nga ginganlan nga Association of Seventh-day Adventist Self-Supporting Institutions sa General Conference, komitado sa pagsuporta sa Seventh-day Adventist Church ug sa nagkalain-laing outreach program niini nga naglakip sa panglawas, edukasyon, pag-ibanghelyo, serbisyo sa komunidad, pamilya ug mga espesyal nga mga proyekto. Kining talagsaon og laing-laing grupo naglakip sa mga tag-iya sa negosyo ug individual nga mga profesional nga nagsuporta sa mga ministeryo sa simbahan. Aron mapadaghan ang positibo nga epekto sa ilang kooperasyon ug abilidad sa pag-ambit ni Kristo sa trabahoan ug merkado, ang kalihukan nagpakita sa mga tinamod nga bisita nga mga mamumulong. Lakip na si Brother Jonathan Lamoren, ang Southern Asia Pacific Division ASI President, ug Engineer MJ Aureliosa, ang Southern Asia Pacific Division ASI Vice President for Projects, Fiscal Dicky Gongob, Southern Asia Pacific Division ASI Vice President for Evangelism. Si Dr. Arnulfo Lantaya, ang presidente sa ASI sa Northern Davao Mission, ni paambit usab sa iyang mga panabot ug mga kasinatian sa pagpaambit kang Hesus sa mga elite, prominenteng mga tao o gatusan ka mga individual nga nalambigit sa ilang impluensya. Kini nga inisyatibo sa misyon nagtumong sa pag-apil sa mga partisipante gikan sa 42 ka distrito sa pagpasiugda sa kinabuhi nga nakasentro kang Kristo og sa ilang masugatan matag adlaw bisan asa sila gitahasan sa Dios. Ang panaghigalaay nga makapauswag sa panag-uban nagdasig sa mga nanambong sa pagpadayon sa ilang dili matarog nga pagkamatinud-anon sa mga prinsipyo ug mga gawi sa negosyo, pag-apil sa lain-laing mga ministeryo sa simbahan. Ubos sa pagpangulo ni Pastor Jerry Taguno, ang Southeastern Caraga Mission Executive Secretary ug ASI Coordinator, ang panaghigalaay nga makapauswag sa panag-uban nagdasig sa mga nanambong sa ilang pagpadayon sa ilang dili matarog nga pagkamatinud-anon sa mga prinsipyo o mga gawi sa negosyo, pag-apil sa lain-laing mga ministeryo sa simbahan, sa pag-ila nga ang atong panahon, mga talento, mga bahandi o templo sa lawas iya sa Dios o nga kita iyang mga tinugyanan. Kita nagtuo nga ang atong mga bukasyon mahimo o kinahanglan nga usa ka pangalagad sa pagpauswag sa dakong sugo sa ebanghelyo. Kudos sa kalampusan sa atong ASI Convention diya sa Southeastern Caraga Mission. Anhita mga higala sa atong mga kabataan. Kids for Mission 2024, Adventist Elementary School, Olotalma District Incorporated, naghatag gahom sa sunod nga henerasyon sa pagserbisyo ug pag-ugmad sa sosyal nga responsibilidad. Ang Kids for Mission usa ka makapadasig nga outreach nga programa nga gidisenyo alang sa aktibong pag-apil sa mga bata sa mga hands-on nga proyekto diin kini nga inisyatiba makahatag kanila sa pagpalambo sa pagtubo alang sa pagserbisyo. Gikan sa Nobyembre 25 hangtod 29 ning tuig 2024 ang Adventist Elementary School Olotalma District Incorporated, Poblasyon, Talusan, Zamboanga, Sibugay, nakigtambayayong kauban ni Pastor Ronelio Hagmok alang sa 7 ka gabii nga programa. Mata gabii, adunay mga presentasyon sa panglawas og ebanghelyo diin 181 ka mga partisipante gikan sa mga silingang barangay ang miduyog sa mga kalihukan. Ang mga estudyante usab nagpresentar og mga regalo sa mga nanambong labi na sa mga kabataan. Ang kalipay sa mga nawong sa mga nakadawat, ang mga pahiyom sa mga ginikanan ug ang mainit nga espiritu sa pagkamangginhatagon tinuod gayod nga makapadasig. Daghang salamat ni anang report og padayon sa Kadasig Adventist Elementary School Olotalma District Incorporated. Sa pagbalik,
Grupo sa Mas Amigos nagdumala og usa ka social spiritual seminar sa Caraga State University. Og sa MISPA commentary, unsay mga naunang mitugbaw nga mga kasinatian, programa ug pag-uswag ang angay natong mahibuluan gikan sa Adventist education. Unsay lauman natong mahitabo sa sunod nga mga dekada nini nga institusyon. Atong sayron og makig-ambit kita sa kalipay sa Adventist education kauban sa atong SWPUC Education Director, Dr. Oliver Pido. Kini ug uban pang mga balita atong atagan human nining kamay nga pahinumdom. Bisan sa pagsulay, adunay kalipay, ayaw pagkabudlay, aron mula hutay. Kung ikaw nag-inusara, karong panahon na, ayaw kabala ka, ang Diyos na naara. Bisan sa kamingaw, adunay kalinaw, padayon lang sa panaw, sa matagad lang. Kada segundo sa ulugon, pagdaigta padalog tugon, tanang himaya, ikinhawa alang sa ngalan niya. Mag-uban ta sa panahon sa paghinata kay kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayon niya, kasa sa paglaom para sa matag-usa. Lakson pa ang kaugmaon nga, iatang niya pa, ralang sa atoa. Sugatan ta ang bagong tuig nga, puno pag-igugma sa matag-usa. Kada segundo sa ulukon, dayta padalog tugon, tanang himaya, iginhawa alang sa ngalan niya. Mag-uban ka sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa matag-usa. Kasang away sama, Kasang puno sa gugma mo, kasa sa paglaom, iambito sa uban. Mag-uban ka sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaong para sa. Mag-uban ka sa panahon sa paghinatagay,
Daghang salamat niya na nga pahinumdum. Kini lamang nagdumdum kanato nga luyo sa sinaw nga mga putos ug nagilak-gilak nga mga ribon, ana ang mas lawom nga kahulugan sa Pasko nga mao ang gugma, pagpasalamat ug kalipay sa paghatag. Mga higala, anhi kita sa Caraga Region. Usa ka talagsaong programa nga adunay tumong sa pagtutok sa panaghigalaay, panaghiusa o espirituhanong koneksyon sa mga kabatan-unan ang gitagaan o kabug-aton sa mga membro sa Adventist Ministry to College and University Students kon Mas Amaykos. Diin kini nagdumala og usa ka socio-spiritual seminar sa Caraga State University. Alang sa detalye, aniya si Kapaglaom Rona Laure. Kapaglaom Rona. Pangunahan sa Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students kun Mas Amicos CSU Chapter ang usa ka social spiritual seminar nga gipahigayon gikan Nobyembre 25 hangtod 29, 2024 sa Kinaadman Auditorium, Caraga State University, Butuan City. Ang mao nga programa nagdala sa tema nga ikaw gihigugma ug ikaw gipili. Kini nga programa nagtinguha nga ang mga partisipante makabaton og pag-uswag sa ilang espiritual nga kahimtang. Ang maong seminar gitambungan sa daghang mga non-Adventist college students nga nagtuon sa Caraga State University. Presente si Pastor Jean Clyde Arellano isip magsusulti sa matag gabii nga programa. Kini naglangkob sa mga interaktibong talakayan nga nagtinguha sa pagpauswag sa personal nga pagtubo sa mga estudyante. Usab kini nag-awhag sa matag usa nga magtan-aw sa ilang kaugalingon isip espesyal nga mga katawhan ug nga sila pinalangga sa Dios. Amo kaning gisugdan pinaagi sa revival seminar nga gihimo sa Ampayon Church, Butuan City aron mahimong ang mga Mas Amicos nga mga kabatan-unan ma-prepare and ma-equip sa dako nga bulhaton pinaagi sa pursada. Ug dako ang akong kalipay ug pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios nga iya jong giplastar sa unang adlaw ug sa karon nagpadayunon. I have learned a lot of things. Now, for example, for today's lesson, I have learned that there are certain rules that we have to follow for us to have or to gain eternal life. Now, this seminar also taught me how to have a relationship with God. Kini naghatag og dako nga oportunidad para sa mga estudyante nga magtan-aw sa ilang kinabuhi sa laing perspektibo, usa nga puno sa paglaom ug kahulugan. Pinaagi sa pagpamati sa mga pulong diha sa Biblia, mahatagan sila og kahayag kung unsaon pag-andam sa matag usa ka kaugalingon alang sa haduol na nga pagbalik ni Kristo. Knowing that our youth today na-expose gid sila sa kalibutan, mas daghan pa ilang time sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, kaysa sa atong Ginoo. Doon na untanay someone nga mo approach sa ilaha, mo agni sa ilaha nga magtuon sa balaang kasulatan kay tungod naa dinhi ang kasuguan sa Dios ug kini maghatod sa tanang katawhan nga din atong mailan nga dunay Dios nga nahigugma alang kanimog kanako ug kana maghatod kanato nga ang langit nga gihandom sa Dios nga atong puyan kitang tanan makahimo nga makaadto dito uban kitang tanan nga makabatan-on. Nahimong panalangin ang presensya sa mga kabatan-unan sa maong tulunghaan ug siguro kini nga nakapahimuot sa atong amahan. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga Northeastern Mindanao, kini si Kapaglaom Rona Laure alang sa Mizpah Live News and Commentary. Sa laing bahin, paghiusa sa pagtuo. Ipil Districts 1 ug 2 Evangelism Camp nagdasig sa mas lawom nga espiritual nga pag-uswag ug paghiusa. Ang Zamboanga Peninsula Mission bago lang nag-host sa usa ka spiritually enriching event nga naghiusa sa mga membro sa Ipil Districts 1 ug 2. Ang Joint District Care Group Evangelism Camp nga gihimo gikan sa Nobyembre 29 hangtod sa Disyembre 1 tuig 2024 sa ZPM nagtutok sa pagpalawom sa pagtuo, pagpalambo sa panaghiusa ug pagsangkap sa mga partisipante sa praktikal nga mga leksyon alang sa espirituhanong pagtubo. Ang tema sa kanta nagkanayon, Care Group, Get Involved. Kini nagpasiugda sa kamahinungdanon sa komunidad ug aktibong partisipasyon sa ministeryo. Ang programa naglakip sa usa ka serye sa makapadani nga mga seminar nga gipresentar sa mga inila nga mga mamumulong. Kini naglakip sa mga panagna sa Biblia ug ang ilang koneksyon sa mga panghitabo karon, ang ikaduhang pag-anhi ug ang pagkamahinungdanon sa mga sugo sa Dios. Dako ang pasalamat sa mga partisipante diin
kini nakatabang gayud sa pagpaligon sa ilang pag-alagad sa Dios. Daghang salamat sa Zamboanga Peninsula Mission. Ang ika-150 nga katuigan sa paghulma sa kaisipan ug pag-andam sa kasing-kasing sa atong mga kabataan ang gisaulog sa Adventist education sa tibuok kalibutan. Unsay mga unang mitugbaw nga mga kasinatian, programa ug pag-uswag ang angay natong mahibaluan gikan sa Adventist education. Unsay lauman natong mahitabo sa sunod nga mga dekada niini nga mga institusyon. Atong sayron kung makig-ambit kita sa kalipay sa Adventist education kauban sa SWPUC Education Director Dr. Oliver Pido sa MISPA Commentary. Happy Sabbath and good afternoon mga kapaglaom. You're watching once again MISPA Live News and now our commentary. Akong ipasalamatan ang tanan nato mga missions and conferences for sending out their news every week. Alang sa atong mga communication leaders, communication directors, we are giving you our full salute. Sa tanan natong mga media teams, nagka-anam na nga magkahubad ang 2024 and we are facing 2025. Among ipasalamatan na inyong makununayon nga pagsuporta ni inyong programa aron nga masayran ta ang mga lahi-lahi nga mga aktibidades sa sulod sa kapupudan sa Mindanao, especially sa Seventh-day Adventist Church nga mga activities. Mga kapaglaom ni ini nga adlaw Sabado, we are celebrating a 150th year of Adventist education and we would like to give you the SWPUC Education Director, Dr. Oliver Pido. Doc, good afternoon and happy Sabbath. Happy Sabbath, Charm. Happy Sabbath, mga kapaglaong. I'm glad to be here again, Charm. Salamat sa invitation. And I like your color. It's really a celebratory color. It is. Yeah. Doc, we're talking about the 150th year of the Adventist education in serving the church, not just the church, but to our communities as well as building our family and our nation. Now, can you tell us, Doc, maybe briefly, ano po yung beginnings ng Adventist education? Yeah, Adventist education started as non-formal manggod siya dati. So we really can say it started a system. But in 1874, coincidentally, that was also the year when we sent our first official missionary abroad, J.N. Andrews. We established the first college, which was Battle Creek College. So that started. That was a breakthrough because for a very long time, the leadership was anti-education and anti-mission. So 1874 really broke that anti... I like that. May mga anti pala Yes. They did not believe. They did not believe of the mission outside of America then. They did not take education seriously because Jesus was coming. Oh yeah, that's the parang mindset dati na we don't have to do anything now because God is coming. But I want to I want to ride on that statement, Doc, na may mga antay nun. But what makes it parang naging okay siya na nawala yung pagka-prejudice ng mga tao na nagiging okay na siya ngayon. And now it stands like in its 150th year na. It was a realization by our leaders that they were growing old. And they need to train missionaries out who can address the call outside, because there was a call from Switzerland and these people were non-English speaking then, and so they need to send somebody who can do that job on spreading the truth outside of America. And so all this realization of sustaining the posterity of leaders of our church, and the realization that our missionaries should learn more, should be educated, be able to perform the commission better. So those came and it was realized in 1874. So 150 years tayo ngayon, not only for sending missionaries but instituting Adventist education as part of the ministry. Praise the Lord for that. When we say part of the ministry, Doc, others will be maybe thinking, especially dun po sa mga tao na they are not the members of the church and they are sending, or maybe doon sa community nila, nandun ang mga Adventist education institution natin. Maybe they're thinking na pang SDA lang ang Adventist education. What will you tell them? I actually, Charm, if you look at the statistics, the younger that the level, the more non-SDAs we have compared to SDAs. In fact, it's across almost all elementary schools. Mas marami po ang ating non-Adventist.
kaysa Adventist. Minsan, kaunti lang po ang Adventist natin sa school natin. And in all interviews, remember we also did the AAA accreditation. In each accreditation, we interview parents, students, we have 4 sets of interviews every single time. Mas profound ang appreciation ng non-Adventist parents. Seeing the transformation, they would always say nga, lahi ra jud ang among anak kaysa ma-compare nila sa mga in the community ba. And so, it was not an issue, even among our Muslim parents. It was not an issue nga we're Adventist. They even preferred us. Because of we shared with them the same. Yeah, and we do have a market of non-Adventist parents who value Bible-based education. Praise the Lord for Yes. that. And I believe from the beginning of the Adventist education, especially in the Philippines, what year was that when we had our first Adventist education? I'm here? sorry, I cannot recall, but it's in Luzon. It started in Luzon. Oh yeah, Pasay, and our first was PUC, Philippine Union College. And here in SWPUC, which institution? Mindanao Mission Academy. Oh, MMA was the first one. Yeah, and gave birth to Mountain View College. Oh, So, wow! What saludo alang sa atong MMA-yans, no? Especially sa atong mga... I hope my history facts are right, but that's how I remember it. Oh, praise the Lord for that doc being. And now we're celebrating 150th year. And the entire SWPUC is celebrating this occasion. What are the highlights of 150th year? And I would like to request our technical people not to put our celebratory poster on our screen. Thank you, Sir Rami Hero. Just to let you have, just to make you see visibly what we are celebrating in Adventist education. Yeah, Adventist education, we continue to celebrate Adventist education as the second largest education system in the world, run by a denomination. Second? Yeah, we're second to the Roman Catholic education system. Oh, so that's how aggressive we are. Kasi compared to the population of Roman Catholic, parang to be second. Ang Adventist education. Yeah, in terms of the number of schools we have all around the world and the breadth of Scopa, where we have our elementary schools. Wow, congratulations. At least that's the world. Yes, and we are very aggressive. In fact, this year, our theme is reaffirming the vital role of Adventist education in fulfilling the mission of the Seventh-day Adventist Church. The highlight really, Charm, is to make sure that we are genuinely aligned with the mission of the church, because our schools are actually the church. So we cannot separate the school from the mission of the church. So all the initiatives are geared towards fulfilling that commission and that purpose of our school. So this year, though we have a lot of initiatives, from evangelism to a curriculum, but this year we rolled out Kids for Mission and Youth for Humanity for Academy. Yeah, I'd like you to tell about the Kids for Mission first. Yes. Ultimately, the ultimate of Adventist education is actually service. We have to put that in mind. So, Kids for Mission is for the elementary. Actually, the same lang yan. It's just the name nag-differ. Kasi mag-difference because of the level of... Yes. So, Youth for Humanity ang sa high school and sa college. But we have developed a curriculum. There's an ad hoc committee who really developed a curriculum in training our kids for mission work. So, it's a 1 month. We embedded it into the daily activities of our students. Pero every week, meron talagang dapat gawin. For service. Yeah, for service. So starting last week, ang atong mga elementary schools have been doing mission work like partnering with NGOs, partnering with government units, going to orphanages, partnering with the senior citizen department, and giving a program to senior citizens, tree planting, lahat po yan, and even older kids teaching the younger kids in school. So these are all embedded into the curriculum. So we rolled out this initiative in line with the 150th celebration. So it's not just because this is a season for giving, it's also a season where our kids are trying to kumbaga put into action kung ano yung mission ng ating some are going to jail ministry, some are going to the mountains for mission. So lahat po yan, iba-iba lang ang approach depending sa context nila. But
the emphasis is to really make our campuses a hub for missionaries and volunteers. Let's talk about a hub for missionaries and volunteers, Doc. We are in the changing times. I mean, grabe ang rapid change of time. We have gone to an era of social media. Correct. Now we have applications na maraming applications. And now, recently, we have AIs. How does our Adventist education keep up to the changing of technology and all of this? Because right now, we have been celebrating 150th year, and the next years to come, what could our Adventist education will look like? Adventist education is really for eternity. We're teaching for eternity, but we cannot do away with the fact that we are on earth. So the vehicle of Adventist education is quality education, which is relevant. So you mentioned about AI and all the changes in the learning styles of our learners karon. One thing that we really do is to equip our teachers through training, and then allowing them to be empowered to embrace the changes. Kasi we cannot keep traditional teaching style, traditional curriculum with the changing learning styles of our students. So AI is a challenge for us, but we were taught, kasi galing po tayo sa 3 Sunday na inset, no? With Rex Bookstore, dagang salamat. But the speakers really encourage us to embrace AI as a mechanism to enhance efficiency in learning. We should not be scared of AI, but we need to learn how to use AI. Tame AI. Yeah, we train AI. And I like the word we tame AI to fit it into our advantage. So teachers should be a step ahead of the AI. Yeah, we need to know technology and take advantage of it. And not be scared of it. So, Char, ang daming dapat matutunan. Lalo na ng ating mga teachers, they are not some are not millennials. I mean, we have to adapt to all these changes. So, what we do here in our system is to make sure that we are in this together. So, whether you're teaching in the barrio or teaching in the city, all our teachers should be equipped similarly. Praise the Lord for that. And wala yun tayo mahimo except to adopt the change that we have. Yes. Similar to communication, right? Yes, Doc. While we remain true and steadfast to what we believe as our mission sa ating church. Kaya nga, I think, Charm, napaka-importante that milestone should be celebrated because it's a way for us to reaffirm and be reminded why we're here in the first place. Kasi if we drift from our mission, then we lose our sense of purpose. I'd like you now, Doc, to address the teachers, the stakeholders, the Adventist education community. Like maybe you want to say something about the significance of this celebration to them. To all of our church members, the stakeholders of our schools, happy 150th to all of us. And this is not only within our territory, but all over the world. There is a reason why Adventist education was instituted into the mission of the Seventh-day Adventist Church. Our schools, brothers and sisters, is the medium of the church to sustain the mission and also to make sure that we have missionaries in promoting what we do here. Brothers and sisters, let us not forget that we are commissioned as a church to promote or to spread the gospels, especially the 3 angels' message. And we used our learning institution to carry forward and to transfer what we believe from one generation to another. So we thank the church for empowering all our schools, for supporting us, especially here in the Union, with the new policy of supporting Adventist education through the 10% COP. Daghang salamat. Lives are being changed in our schools. Families are changed because of the learners of our schools. This is the impact of Adventist education. We may not see thousands of baptisms from our campuses,
but we see lives change in our campuses, transformed in our campuses. So daghang salamat. There's so much we can do. It's just 150 years, but it's 150 years and counting until Jesus comes. Let us hold our hands together until that moment happens. Until then, we have to press on Adventist education. Thank you so much, Doc, and congratulations. Thank you, Charm. On your leadership as well as Praise on God. the missions and conferences who have been really supporting. Very much. Our colleges, our academies, yes, elementary So, schools. alang sa tanang mga alumni, alumnus and alumna of Adventist Education, we salute you for supporting, for maybe looking back on how you can help Adventist Education. Salamat, Char. Thank you so much. Karon mga kapaglaom, alang sa atong mga viewers, we hope that you can, whisper a prayer alang sa atong mga teachers, because teaching is not an easy job. I can attest to that. Niligid siya sa yon. So we'd like to ask you to pause for a moment and we please pray for our teachers as well as our administrators. And Doc, can you offer a prayer for our teachers? Heavenly Father, for 150 years, we see your hand guiding us, guiding this church through Adventist education. With the changing times, expectations, and demands in the educational landscape, you have allowed our schools to be resilient. You have called people to sit in school boards, college boards, academy boards. People have been selfless in leading out our schools, our principals, our school heads, our college administrators, and teachers who have given their lives for this cause, Heavenly Father. You know, they have options to go elsewhere, but they chose to heed to your call and serve our schools against all odds, against the many challenges that they have to face at work and even in their personal lives. But here we are, Lord, standing before you, looking back to 150 years of your faithfulness. We are certain, Lord, that the God who has called us into this ministry is the same God who will see us through in the many years to come. So we remember all our learners, Lord, the parents who believe in what Adventist education can do. Bless them, Heavenly Father, for the glory of Jesus. So, Heavenly Father, as we celebrate your goodness, reaffirm once again our calling into this ministry. Empower us more and allow the scope of influence to widen, because there's so much we can do through your grace and guidance. But help us to remain faithful and to be open to your will, so that your will can be realized in our lives and in each campuses. So once again, we lift up to you the men and women and all institutions representing Adventist education throughout the world, Heavenly Father. May your grace be upon us. May your blessings abound beyond what we pray for. In the loving name of our Master Teacher, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you so much, Doc. And saludo alang sa tanang mga administrators, faculty and staff, ingon mga students, and stakeholders of our Adventist education wherever you are located today. And karon mga kapaglaom, atong ibalik ang kapaglaom Analiza and kapaglaom Reniel alang sa mga dugang nga balita diri sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapaglaom Charm o Doc Oliver niya ng maundanon nga diskusyon. Sa laing bahin mga higala, ang Hope Channel Southern Mindanao giinagurahan ang bagong studio. Atong paminaon ang report. Ang produktibo nga Hope Channel Southern Mindanao Studio sa General Santos City nagbago sa instruktura ug ambience niini. Kini formal nga giinagurahan ni atong Nobyembre 21 sa Southern Mindanao Mission Compound aron sa pagpalambo sa iyang katahom ug luna ug singon man madungagan ang kapasidad niini sa pagpresentar kang Hesus pinaagi sa gamhanang digital evangelism.
Ang pasilidad mibalhin gikan sa usa ka dakong prayer room sa nag-unang mission building ngadto sa ground floor sa Adventist Convention and Media Center. Kining bag-ong lokasyon maka-accommodate og mas daghang audience ug makahatag og dugang nga space para sa technical staff nga naglangkob sa usa ka regular nga empleyado ug 15 ka media missionaries. Si Pastor Elmer Romano ang direktor sa komunikasyon nangulo sa pagdumala niini nga grupo. Ang building ug ang studio adunay daghang mga meeting chamber ug mga lugar sa konbensyon alang sa lain-laing mga panagtapok ug mga panghitabo. Sa ingon, ang Hope Channel sa ground floor ug Adventist World Radio mahimong magsibya sa mga programa ug kalihukan, magpaambit sa mensahe sa mga komunidad nga teritoryo ug sa maabot niini. Giila usab ang mga sakripisyo nga gihimo sa pamunuan sa Southern Mindanao Mission, mga kauban sa ministeryo ug mga misyonaryo sa media. Matud pa sa modernong ministeryo sa media, kini nga mga sakripisyo mahimong maglakip sa panahon, talento, kusog ug usahay personal nga kahupayan o kahinguhaan ug dakong gugma sa kaluwasan. Matud pa sa modernong ministeryo sa media, kini nga mga sakripisyo mahimong maglakip sa panahon, talento, kusog ug usahay personal nga kahupayan o kahinguhaan ug dakong gugma sa kaluwasan. Ang Hope Channel Southern Mindanao usa lamang ka testamento sa kamatuoran nga ang Dios nagbuhat og mga milagro, ingon nga ebidensya sa daghang mga istorya sa makpagkakabig og sa nagkadaghan nga mga impresibo nga mga kamera og posibilidad. To God be all the glory. Mga higala, aniay usa ka sugilanon diin tungod sa Hope Channel, mas nilig-on ang iyang pagtuo ug pag-alagad diha sa Ginoo. O kini miresulta sa kanunay niyang paglantaw sa Facebook live streaming, hangtod nga siya nagpapalit na gyud og flat screen TV aron pirmi na siyang makapaminaw sa pulong sa Dios. Aniyang sugilanon ni Kapaglawom Arlene Imperial alang sa Stories of Hope. Pagdating sa pandemya, gamay man to ang kuan sa una kanang TV, usay ako sa cellphone nga gani position ni nga magpakabit ni og GSAT kay gusto na mo makuha gyud ang Hope Channel. Ako si Arlene Imperial, 58 years old, nagapuyo sa Bagong Silang, Iligan City. Ang ako yung naganahan sa tanan nga programa sa Hope Channel mao ang panimbaya sa Kabuntagon World. Pinaagi sa mga kanta, mga awit nga mga Bisaya, madasig ko og maghatag og dakong kalipay sa ako ang kinabuhi. Gamay naman gihapon ta mong TV gyud, nagpalit na lang gyud ni og ako para akong mama kay medyo daran naman gyud siya, dili kay siya makaklaro. So bisan gyud mo dako TV para maklaro jud nga o madungog jud nga maayo ang mga kanta, programa sa Hope Channel. Tungod sa Hope Channel, mas dilig-on ang among pagtuo og gikan sa paglantaw sa FB hangtod sa live streaming, hangtod og decision ni nga mopalit og flat screen TV aron adlaw-adlaw ni maka lantaw. Sa akong pagsubaybay jud, kini nagahatag og kadasig sa ako og ako pong ginadasig ang ako ang mga sakop sa akong pamilya. Hinaot pa nga daghan pa ang ilang mga programa nga ma-reach out din nila ang tibuok kalibutan, pinaagi sa ilang mga indot ng mga awit o mga mensahe para ta padayon og pag-alagad ug makahatag paglaom pag-alagad sa atong buhing Ginoo.
Dagang salamat kapaglaom, Arlene, sa pagpahat sa imong sugilanon sa paglaom. And mga kapaglaom, 24 days to go, ato na gayong pagsaulugon ang bagong tuig 2025. Kapaglaom, Ren, and you know, very uso kay na siya, labi na mag-New Year, diba natin ginatawag nga New Year's resolution. Mangutan ako sa imo, unsa man ang imuhang New Year's resolution? Mag-attempt na po ko og pagamay na po siguro. Kung pwede siguro, no? Pag mag-attempt ka, ihatag sa ako. No, para win-win ta ba? You're okay na, ma'am. You're okay. Thank you. Praise the Lord. And mga kapaglaom, I know, mga kapaglaom, di nagyap mga New Year's resolutions. Kung naamoy mga New Year's resolutions kapaglaom, pwede po din nga i-comment sa ito ang live karon, no? Kung unsa man ang inyong pwede po ikapasalamat sa Ginoo. And daghan magit kita ang ikapasalamat sa Ginoo, yes, kapaglaom ran, di ba? Yes, ma'am. Unsa imong ikapasalamat sa Ginoo? Una, ang kinabuhi. Aniya pa kita karon, nagaserbisyo sa Ginoo. And how about, this is your second time sa ato ang Mizpah. How's your experience? Challenging good siya. But I will not give up. Oh, yes. We will not give up. Serbisyo man sa Ginoo. Okay, praise the Lord. Yeah. So, bisan pag-unsa, no? Basta buhat sa Ginoo. Kita manggitanan, bisan even me, sa pagsulod pa lang, naagit tayo mga, kanang dili bitaw ta master. Tanan magid master, nag-start yun sa kuan, diba? First time. But I believe once you have dedication, labi na sa buhat sa Ginoo, God will really equip you. Amen. Yes, salamat. Yes. And daghan po kayong salamat sa itong mga missions and conferences, no? Nga kanunay nagapadala sa ilang nga kada sigon sa ilang mga balita, sa ilang mga tagsa-tagsa nga missions and conferences. And speaking of gasa kapaglaom, Ren, kung ikaw, what if muhatag ka gift sa kuha? Unsa man nga gift or gasa ang imong ihatag sa kuha? Siguro, vitamin siguro kapaglaoman para mas maunuran-unuran pa. Murag nindot yun na. Pero okay na ka, ma'am. Okay na ka, ma'am. Okay na ka. Okay na lang. Pero kung naagi ka ihatag, pwede ra gyud gihapon kumudawat good, kung tininod-on good. Sa karon kan siguro, ma'am, prayer sa good, ma'am. For happy life and healthy life. Healthy life, that's it. Thank you so much kapaglaom. Og mo kato ang atong nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita og sugilanon sa paglaom. Kini yung ubos nga igsoon, Annalisa La Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini ang inyong kapaglaom, Biniel Capon. Sa kanunay, nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puluyanan. Hangtod sa sunod nga higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy in 2024. Watch over you and me until we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.